It's so cold. Kumusta mga tol? Welcome back to our video of craziness and happiness! Kumusta mga tol? Ito nga, nagbabalik tayo at kikwentuhan ko kayo kung ano mga nangyari dito sa akin sa Europe pagdating ko. Dahil nga summer nung pagdating ko, ayan, maraming batang pag-alagala at marami nga akong nakilala sa kanila. Dahil nga matagal pa ako nagkatrabaho, kaya ayan, kasama ko sila tuwing hapon. At madali ko naman sila naging mga kaibigan, kaya akin silang tinuruan ng martial arts mga tol. Tuwang-tuwa nga ang mga kulokoy kasi ang sa isip nila pag ikaw Asian, magaling ka raw sa Kung Fu. Hindi nila alam na magaling tayo sa Kung Tu. Kung tumakbo, hataw, haha. So dito naman mga tol, tayo masusubukan kung makakatama ba tayo. Ang ginawa nila, pinatakbo muna tayo ng 200 meters paikot bago tayo pinahawak at pinadapa doon sa shooting range. At tinanong tayo ng bata kung marunong daw ba tayong pumutok ng baril. Sabi ko sa kanya, kalapitin mo lang yan, napakadali. Ang hindi niya alam, sanay tayong maghunting ng ibon nung tayo ay medyo bata pa. Ganito lang technique niyan mga tol, hinga ng malalim, putok sa pool. Hinga ng malalim ulit, putok sa pool. At ito nagpatuloy ko lamang nga ang technique na aking ginagawa at ayan nga mga tol, tayo nakaapat at hindi ko na kompleto ang ating target dahil medyo wala na tayong practice mga tol. Pero at least alam ko na tatama pa rin tayo kahit papano. So pretty much nga mga tol, ganyan ang naging buhay ko dito. Pag tanghaling tapat, maglalakad-lakad kung saan makapunta at saan makaabot. Pupunta sa park, magpapakain ng mga ibon, mga itik at mga isda mga tol. Nakakaaliw ko dahil yung mga park nila dito, napakalinaw ng tubig at yung mga wild duck, actually mga wild duck yan mga tol, ay napakaamo, lalapit talaga sila sa iyo. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na napakailap na ng mga hayop dahil sa inaabuso at ginagawang pulutan. Dito sa kanila mga tol, protected ang mga hayop na ito. At meron nga ang istorya mga tol na mga Pinoy na nagkatay nito at ayun, napauwi ng Pilipinas. Ito nga matindi mga tol, dumayo pa tayo ng Europe para lang makipagsaksakan sa kanila. Sila po yung mga lokal dito na nag-aaral ng arnis. Yung kanilang instructor ay pumunta pa ng Pilipinas para lang mag-aral nito at ituro dito sa kanila. At masaya ako dahil nakilala ko sila dito at meron akong kasaksakan at kapraktisan. Ang sarap makita na paano lumalago yung art natin kahit wala tayo sa sarili nating bansa. At ito nga si James, kapwa nating Pilipino dito na OFW din. Sa kanyang free time ay naaya rin natin siyang mag-training at nag-i-enjoy naman siya. Kami lang po pala ang unang mga Pinoy dito sa lugar namin. At tuwing hapon nga, ito na yung naging routine namin kasama ang mga bata. Kahit pa paano mga tol, nalilimutan natin ang ating lungkot dahil may kasama tayong kapwa Pilipino dito. Maliban nga po pala sa arnis mga tol, ayan, ang ating libangan ay basketball din. Pakipaglaro dito sa mga batang bakulaw. Ang lalaki nila mga tol, mga 16 years old lang, 6 plus na pataas. Ano naman sinabi ng ating height mga tol, walang binatbat. Pero syempre, pagdating sa larong basketball, hindi magpapadaig ang Pilipino kahit na bansot. Pag-uwi naman ng bahay mga tol sa gabi, ito naman ang ating libangan, magluto ng kung ano-ano para naman masolve yung ating cravings ng Filipino food. At hindi nga nagtagal mga tol, nadagdagan na naman 2 Pilipino. Hindi na naman kami malulungkot dahil meron na naman kaming mga bagong recruit. Pero sa kabila nun mga tol, pansamantala lang pala yun. At ako'y magiging mag-isa na naman sa aking lugar. Dahil ako'y nalipat at nagkaroon na ng trabaho. Kaya kung dati laging may kasama, ngayon ako'y nag-iisa na naman. Nag-iisang gumala, nag-iisang tumakbo, nag-iisang mag-ensayo, at mag-iisa namang haharapin ang buhay ng solo. Ganon talaga ang buhay OFW mga tol. So wala tayong ibang asahan kundi ang Panginoon. Maraming salamat po muli mga tol sa inyong pagsubaybay at kita-kita po tayo muli sa ating susunod na video. Paalam, ingat po kayo, bye-bye!